bangag na presidente, bangag na first lady, magnanakaw, hinahakot na ang pera ninyo, magkakaroon kayo ng what? Kahit pa paano, pag napatalsik nyo itong mga ito, kahit pa paano magkaroon kayo ng buwas damlag, ng future sa susunod na presidente na hindi ganitong walang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Kung ikukumpara natin ang kabangagan ng gobyernong ito, taliwas sa pagsira nila kay Inday Sara, remember, ang dilawan, mga artista, mga yawa, dinidiin, nakisakay, katulad ni Dilima, na si Sara Duterte, kailangan tugisin si Sara Duterte dahil sangkot sa 125 million confidential fund na hindi naman napatunayan na ninakaw ni Sara Duterte. Right? Sinasabi lang nila na ginastos ng 11 days. Pero hindi nila sinasabi sa taong bayan na talagang kailangan gastusin, ipondo yung perang yun dahil yearly, every fiscal year, you have to spend your money or return that whatsoever. Yun ang napil nila. Ang kanilang naratibo, 11 days ginastos ni Sara. Sara gastadora. May mga ganyan-ganyan pa sila. But look at now. Diba? Multi-billion, doon pa lang sa isang transaction na inamin ni Zaldico, doon sa 100 billion budget insertions na mayroong 25 billion si Bangag Jr. na i-deliver, may part 3 pa baka sa susunod. Kaya nga Zaldico, itodo mo na. Sabi ko, tuso yan For sure may mga video clippings yan. Binidyohan ng mga yan. Hindi naman tanga yung mga yan Diba? At tama, sabi ni Gamora, okay? Na-clear na ng COA. Tama. Thank you for reminding me. At ang budget ni Sara Duterte ay naklaro na yan. Hindi ito. So kaya nga, pero kung titimbangin mo talaga, if we are fighting laban sa mga kawatan, anong aunahin mo? Nakapila silang lahat. Ito ang issue nitong taong ito, barya. At hindi na patunayan na nagnakaw. Ito, si Bangag, 25 billion dito sa particular to. At napatunayan na sa buong mundo na ang pamilya ni Marcos Jr., ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo-apo ay lumamon galing sa pangawat sa pera ng bayan panahon pa ng tatay niya. Si Sara Duterte, kilala lang sa nananapak ng mga siraulo. Okay? O na mga walang pusong individual. Isa lang naman yun. Okay? So ngayon, samantalang si Marcos Jr. ay kilala ang buong pamilya sa pagnanakaw. Pero ang dinidiin ng mga Catholic Church, hindi man lahat, dahil may mga kaibigan tayo, mga palanggang pari dyan, Duterte. Bakit nila ngayon, sa kabila ng anti-Marcos sila, since 1986, si Dilima, si Ontiveros, mga anti-Marcos yan. Bakit all of a sudden nung si Bangag Jr. na ang presidente dahil nabigyan, napalaya si Dilima, nabigyan ng, nabigyan ng trabaho ang kapatid ni Ontiveros, meron din budget insertion meron din flood control si Ontiveros, di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi na sila nag-anti-Marcos. So nakita nyo ang kanilang alignment. And also, Leni Robredo. Where are you, Leni? If you are fighting for your kakamping, where are you? Ikaw dapat ang manguna dahil ikaw ang anti-Marcos, kayo ni Dilima. Pero di ba? Wala silang sinasabi. Sa kabila, Sara Duterte. Si Duterte pa rin ang may kasalanan. After all this deluvio, si Duterte na nakakulong na, Duterte pa rin ang may kasalanan. Na nakita namin kahit March 11, nung time na dinukot si Pangulong Duterte, kinidnap, based sa picture na pinakita ni Zaldico doon sa mga luggage, nagkaroon ng delivery ng pera. Kaya nga I'm wondering, baka nga nakasabay ba ang mga maleta na yun doon sa eroplano na sinakyan ni PRRD at diniposito nila sa kanilang offshore accounts? Di ba, mga kababayan? So ngayon, ito ang nangyayari. Kaya sabi nga natin, Zaldico, itodo nyo na. Itodo mo na dong. Okay? Ngayon, halata na masyado itong si Dilima. Dahil siya ay tagapagtanggol ni Marcos, Dilima, mag-um-um ka na lang sang saba. Total, gutom na gutom ka, hayok ka sa saging na saba, lumantak ka na lang ng saba. Okay? At sino ba ang nagpapaniwala pa dyan kay Dilima? Na aminado na dahil sa kanyang takatihan, sabi nga niya, frailty of a woman, nung siya ay lumantak ng saba ni, sino yun? Yung kanyang driver. Okay? Nung siya ay lumantak ng saba, na mayroong asawa at according to mga reports o iba din si Jonel, di ba? Sino ngayon? Yung asawa, yung driver niya, anong pangalan nun maliban kay Jonel? The driver, the name of the driver. Maglanta ka na lang na sa Badyanday. Dilima. Dili man si Jonel yun dong. Yung isa, si Dayan, ayun. Yeah. Lumantak ka na lang dyan ng saba. Di ba? Masyado mo na, si Ronnie Dayan, yes, Rafael, thank you. Masyado mong ginagamit, okay, ginagamit yung kaparean.
Imagine mo, nag-rally-rally sila, mag-ingat kayo, huwag kayong dumikit sa rally ng may nakalagay na akbayan, anak bayan, yung mga makakaliwang grupo. Kasi ang nilalagay nila, panagutin daw si Sara Duterte. Kung hindi ba naman mga yawa? Hmm, 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 hmm. Si Marcos Jr., ang presidenteng bangag, si Sara Duterte ang panagutin. Eto, 25 billion ang inilagay ni Saldico in explode. Alam nyo, kahit na tayo, alam natin na si Saldico ay konspirator at inamin na ni Saldico eh. Kumbaga parang nangumpisal na siya sa taong bayan. Kapag ang tao ay nangumpisal na, sabi ko nga, ay nasa bingid na siya ng alanganin ng kanyang buhay dahil sabi nga niya gusto siyang patayin, gusto siyang gurgurin. Hindi magsasalita si Saldico, dapat poprotektan. Alam ninyo, sabi nga natin, ano yung nasa likod kung bakit nila idinidiin si Saldico? Sabi nga ni Saldico, ginawa siyang poster boy, siya lang talaga yung dinidiin dito at siya yung parang model ng pagnanakaw sa kabanang bayan. Pero before Saldico, ang model sa pagnanakaw o poster boy talaga, ang kilala sa buong mundo ay si Bangag Jr. Ang pamilya nila, di ba? Ang buong pamilya nila ang kawatan. Yan ang sinisigaw ng mga makakaliwang grupo, mga Katoliko, di ba? Tapos ngayon, all of a sudden, wala na. Kakampi na nila si Marcos Jr. What the highest hypocrisy sa mundo ng, sa lupain ng mga Sabah, di ba? So ngayon, eto nga, mga kababayan. So, sabi ko, kailangan si Saldico ay hindi mapatay. Kasi marami pa yan. Marami pa yan ilalabas. Ilabas yun na, Saldico, mangumpisal ka na. Sabi ko sa iyo di ba, kahit ako, kinasuhan mo ko. Wala akong talagang personal na galit sa iyo. Ang galit ko lang, yung pangtarantado nyo sa kabanang bayan, ang pagnanakaw, ang budget insertion na yan. And now, sabi ko na gano'n, na ikaw na mismo ang umamin, lumabas na sa bibig mo, then I am vindicated that Maharlika was right since 2023 na ikaw ang nakipag-conspire. So, dahil umamin ka na, better dismiss the case or I'll see you in court. Or maybe we can have coffee, ha? Then you send me all the videos. Kasi, para maganda Saldico, kasi pinagbibintangan ka na ikaw ay AI. Ginawan ka pa ng AI video ng mga bangag. Di ba? Ginawan ka pa ng AI video. So para totoo, hawakan ko yung kalbo, para nakapapanot ka na sa problema. So ito yung sinasabi ko lagi na piliin yung mamuhay sa tamang direksyon. Hindi natin kailangan ng sobrang damakmak na pera kung galing ito sa nakaw. Dapat makontento kayo kung meron kayong negosyo, pagyamanin ninyo sa tamang paraan. Kaya kayo mga contractors, yung iba naman nakadikit kay Lisa Tanas, baka magulat na lang kayo mga social climbing 101 ninyo, yung mga dramatization ninyo, picture dito, picture doon, party here, party there. Baka kayo na ang susunod kay Saldico. Dahil hindi yan forever. Ang mga power na yan, matatanggal at maubaran kayo, whether mapatay kayo o mabalaukan kayo dahil sa ninakaw ninyo, yung cholesterol ninyo ay, umapaw na habang natutulog kayo. Kaya dapat mamuhay kayo ng tama. Billionaires na kayo. Di ba? Marami na kayo. Billionaires. May pera na kayo. Ano pa? Ano pa ang greed? Hanggang saan ang greediness ninyo? Napanood siya na daw si Saldico, sabi ni I am men. Imagine, no? Buong buhay. At least, kapag naglakad ako, pag nag-fashion show kami ni Saldico, o ni Tambalustos, kunyari naglakad kami sa isang entablado, at least ang sasabihin ng mga tao sa kanyang Maharlika na yan, yung bunganga niyan, grabe, parang Armalite, bratatatatat, siya yung nag-expose sa mga magnanakaw. Walang takot yung babaeng yan, di ba? Pero pag lakad ni si Saldico naman ang rarampat ng pamilya niya, ang pamilya niyan ay konspirator. Yan sila ay kawatan sa pera ng bayan. Ganon din, rumampa ang pamilya ni Marcos Jr. Ang mga pamilya niyan, mga magnanakaw. At least, ang pagkakilanlan ko, bratatatatat, sa expose. Wala man akong pera, maganda ang reputation ng isang tao na kahit yung bunganga niyan, kahit nagbumura yung hinayupak na yan, mga ganyan, di ba? Pero wala siyang pagnanakaw, wala siyang bayad ng pagnanakaw. Pero ito nakadesente, naka-Hermes ang mga yawa, kung ano-ano mga suot, mga bongga-bongga, pero sila ay nasa isipan ng tao, not only sa isipan, na nakita natin na sila ay talagang mga magnanakaw. Kakarmahin kayo. Kaya sabi ko nga, mamili kayo ng tamang landas. And thank you na rin, Saldico, at nagipit ka ng bonggang-bongga. Another issue here. Ariya lang muna. Ayan. Ay, by the way, meron pala kaming vlog maya-maya, sila Spoke Sari. Kasi, tututukan namin itong November 16. Bumunta na kayo. Magaginot na kayo, but be peaceful, okay? Kasi kailangan lang natin i-pressure. Kapag punong-puno na, parang dagat na ng mga sangkatauhan ang kalsada, believe me, bababa na rin yan si Bangag. Wala na yung magawa. Pababain nyo na yung addict na yan. Addictus benedictus siyang hayop na yan. Ngayon, mga kababayan,
balikan natin itong mga okay, 'di ba? Kaya balikan natin 'tong si Dilima. Kaya gano'n si Dilima, mga palangga. Kaya siya tagatanggol ni Bangag Jr. Kumbaga hindi siya masyadong halata, pero halata na hindi siya nagsasalita ng antay-antay-bangag. Siyempre nga naman nagawa ng paraan na kausapin, mag-recant yung mga testigo. Hindi natin alam kung ano mga ano nila, yung kanilang mga ang tawag dito, yung mga pangako dito sa pag-recant sa dating NBI director na si Ragos at nga si Dayan, umamin na kesyo, inamin niya na pinilit lang siya magsinungaling. Ito rin yung gusto nilang gawin kay Gutesa, di ba? Na gusto na magre-recant daw. Pero mukhang inetsos lang tayo ni Amy Mangga. Na remember, bago lumabas si Zaldico sa kanyang expose, nagdrama-drama, nagpabida itong si Mangga, si Amy Marcos, na nabuhay, pati pang botox siya galing sa Kabanang Bayan. Diba? Pati pang biga galing lahat sa Kabanang Bayan. Kaya nga wala may pagmamalaki itong mga magnanakaw tong pamilyang ito. So, sabi niya, sigurado ako na si Gutesa ay magre-recant. Oh. Anong nangyari? Nag-recant pa si Gutesa? Sa halip, anong nangyari? Sa halip ay naglabas si Zaldico ng kanyang statement at lalo niyang pinagtibay na totoo ang sinabi ni Orly Gutesa na nag-deliver ng mali-maleta. Di ba? Mali-maletang mga pera. So, masyado na talagang, yan sabi ko sa inyo, wag na kayo magpapaniwala. Sabi ko kay Day Sara, sapakin niya na si Amy. Di ba? Dapat hampas na, yan na, balya-balyahin niya na yan. At wag na sanang dumikit yan sa mga Duterte, yung mga double agent na yan. My God! Alam mo, Day, ako lang naman to, okay? Sisirain ka yan. Diyos ko, tama na, nabudol na tayo. Sisirain nga hanggang nakadikit si Amy Marcos sa mga Duterte. Hanggat nadyadyaan yan, sisirain ka niyan. Dahil mga traidor yan. Kita mo, hindi ka siya makapagsalita sa kanyang kapatid na in-expose na ni Zaldico. Ngayon, anong sabi niya? Nakakaya naman kayo. Ganyan-ganyan. Anong sinabi ni Amy Marcos, mga kala? May sinabi ba siya tungkol dito sa kanyang tungkol sa kanyang kapatid? Wala! Kaya wag na yung padikitin. Ginagamit lang yung mga Duterte. Ang mga naniniwala dyan kay Amy Marcos at mga suporta katulad ni Daryl Yap at ang mga alipores ay kumakamal ng salapi. Dahil yan ang director niya eh. Kumakamal ng salapi, kaya uutuin kayo. Kayo naman kasi masyado kayong utu-uto eh. Makinig kayo sa akin. Dahil never ever na tayo muling magpapauto kanino man. Diba? Pero gusto nyo magpauto kay Babalina, okay, go. Diba? Magpauto kayo kay Babalina, pero not me, darling. Okay? Si Elias mag-concert bukas sa EDSA Rally kasama si Atty. Torion. Si Dodong Elias, diba, ang saya niyan. Pumunta kayo, magsaya kayo doon. Dodong Elias. Basta magaling yung batang yan, siniswerte. Good luck to you, Dodong. Okay, mag-ingat ka. Maraming, in fairness, natuwa ako sa batang yan, nakakatuwa. Okay? Pag-usapan ba si Elias at saka yung kanyang, tapos na may problema na yun sa manager nilang, sa manager nilang Lulid. Yun ang Lulid. Ayoko, sa Tagalog yan. Yung dati niyang manager na mukhang asupre. Anyway, mga palangga. Ay, nako. Sabi ni D.W. Lingayen, I'm sa high-level witch. Marunong magdrama. Ay, Diyos ko po. Huwag na kayo budol-budol. So, agad, balikan natin si Zaldico yung kanyang mga statement. Pare-pareho nga sila ng naratibo. Dahil sinasabi ni Tito Soto Miles. Tito Soto Miles, ang sweet niyo doon, ni Miles. Yung majoba pa sa akin. Doon sa Japan. Bakit may mga sweet moments kayo? Bakit? Shara Soto, 'di ba? Parang alam mo 'yun, 'di ba? May sweet moments yung tatay mong yung nasusunod na kakainarili yan, 'di pa kayo nagbabago, mga yawa mo. Okay. Balikan na muna natin mga konting insert. Kung meron tayong mga topic insertion, kung sila may budget insertion, magkakaroon din dapat tayo ng topic insertion para naman balance, right? Now what, mga hitad? Okay, sabi ni Bega Wart, come to think of it, si Amy Mangga, ang root cause ng mga problema natin ngayon, kinapalaka, tamba, at first gentleman. Exactly. Si Amy Marcos, lahat, kaya dapat yan ay kalusin na ang kanyang babalu. Okay? Ang babalina. So ngayon, sinasabi nito ni Tito Soto, kung talagang may alam si Zaldico sa anomalya ng flood control, harapin niya, hindi pwedeng puro video lang. Kung wala siyang tinatago, huwag siyang magtago. No, huwag ka umuwi, Zaldico. Ako, sinusuportahan ka. Huwag ka umuwi, gugurgurin ka. Alam mo na, yung mga Romanian, nakaabang na sa'yo. Diba? Unless kung mayroon ka rin, kung ikaw din ay gagawa, dahil marami ka rin pera, di tapatan mo ng Romanian to Romanian, diba? Remember that, sabi ni Lisa Tanas, isang tawag lang sa Romanian ay kabog na sa banga. Right? Ang flood control projects, ang pinakamalaking pinagkukunan ng korupsyon. Paulit-ulit ang allocation, paulit-ulit ang proyekto dapat ibisigahan. Bakit ganito kalaki ang napunta dito?
mga kababayan. Ito lagi yung sinasabi ni Tito Soto. Gago! Imbitahin mo si Bangag. Ha? Imbitahin mo yan, pinoprotektahan mong Bangag. Sabi pa niya, sabi niya, kung meron siyang ebidensya, dapat mag-testify siya. Otherwise, noise lang daw. Eh di kayo noise din. Eh sabi ko nga kanina, kung ang batayan natin, kapag nag-splok ang isang tao, ay dapat sworn statement pa, eh huwag na kayo mag-report. Kasi mga hearsay yan, walang kwenta lahat yan mga balita. Kasi dapat, dapat pala ngayon, bago ka magbigay ng iyong talata, teka muna, punta muna ako sa embassy o pupunta muna ako sa notaryo publiko bago ako magsalta kasi ganito, ganyan, ganon. Kailangan sumpaan ko. Di ba? Papapa-Interpol na raw si Zaldico, asartalo si Bangag, sabi ni Genevieve Celis. Di ba dati ang tagal nila ipa-Interpol yan? Ngayon ipapa-Interpol na, ipapadukot na nila si Zaldico. Nakita nyo? Ano naman nasabi ni Lacson? Flood control is the new pork barrel. Mas malaki pa sa DPWH. Regular infra, doon talaga pinapasok ang kickback. Kung si Zaldico, sabi niya, if Zaldico really wants to clear his name, the best thing is to return. Sabi ko nga, the same narrative. A witness who flees raises more question. Diba? Sinabi nga ni Zaldico, ayaw siya pauwiin ni Tambaluslos dahil ni Bangag, sabi daw ni Bangag, dyan lang muna siya and we will take care of him. The narrative, the trolls, kung anong palalabasin nila, and everything. Kaso lang, sabi ko nga, dapat Zaldico, aminin mo na rin. Itodo mo na, bakit ba kayo nag-fall out? Para kayo magjowa, di ba? Bakit kayo nag-fall out? Eh matagal kayo magjowa sa flood control, sa ngalan ng flood control. Okay? Bakit? Ilabas mo na yung katotohanan, itodo mo na, nag-umpisal ka na lang naman, itodo mo na, the more na patatawarin ka ng taong bayan. Mas maganda mag-umpisal ka. Kasi if you compare yourself dito sa mga bangag, sila nasa Guinness World Book Record talaga na magnanakaw sila, ikaw wala pa. So para maampat yung malagay ka sa Guinness, okay, itodo mo na lahat, Zaldico. Sa ngalan ng mga anak mo, sama, naawa ko, maliliit pa yung mga anak mo. Imagine mo, yung mga anak mo, paglaki nila, habang sila lumalaki, yung tatay mo, magnanakaw, tatay mo, nabuhay kayo, yung simula, bawat 206 bones na nabuo sa katawan ng mga anak mo, ang nanalaitay sa dugo mo ay kawatan. Pero kung ngayon pa lang, redeem yourself. Humingi ka ng kapatawaran sa taong bayan. Hindi ka pa nangingi ng kapatawaran eh. Nag-expose ka pa lang. Humingi ka ng sorry sa taong bayan, then return the money. Lahat ilabas mo, Zaldico. With that, patatawarin ka, mananagot ka man, di ba? Hindi ka pwede basta lang patatawarin. You have to pay your dues sa taong bayan. But at least, baka gagawin ka pang santo. Gagawin ka pa santo ng mga flood control. Diba? I'm just saying. Kung nag-out ka rin naman, itodo mo na, i-all out mo na. Total, umamin ka na. Hindi mo na mabubura yan na nag-conspire ka. Kahit na sabihin pa later on, i-recant mo yung mga message. Wala ka lalong kredibilidad. Lalong hindi ka pagtitiwalaan. Mamaya, sasabihin nga, kasi under duress ako or whatever, kung mga gano'n naman ang mga statement o mga drama ng mga nasa politika. O sige, mag-i-recant mo kasi ganito, ganyan. Katulad ng pag-recant ni Ronnie Dayan, ni Ragos, laban kay Dilima. Kaya sila ipinilit lang, ganito, ganyan. Di ba gano'n yung laro ng hindi ba kayo na, mga walang hiya itong mga to, tulad ng mga pag-iyak-iyak ni Roberto Bernardo, na umiiyak siya nung nilapitan siya ng Chief of Staff ni Jinggoy Estrada dahil masakit sa puso niya na sabihin na si Jinggoy Estrada ay nakinabang dito sa flood control na ito at kumukubra ng pera galing sa bayan. Umiiyak siya kasi labag sa loob niya na inisplok niya. Dating DPWH director, sinabi niya sa taong bayan na nagnakaw sila. Naiyak ka pa. So wala rin yan. Di ba naiyak ka dahil naipit ka na kailangan mo sabihin na magkakasabwat kayo. Walang kwenta itong mga taong ito. Hindi ito nakakaawa. Di ba? Buti sana kung makire-recover natin lahat ng pera nila. Paano natin mati-recover kahit i-dissect natin yung mga katawan nila? Mga palangga, yung 206 bones na binuo na nabuo sa mga katawan ng mga anak nila, hindi na natin pwedeng baliin ang mga buto isa-isa, di ba? Hindi naman natin pwedeng kunin yung mga dugo at ibigay kay Rosa Rosal para ma-continue sana ang buhay. Rest in peace, Rosa Rosal, di ba? Hindi ko na pwede natin kunin yung mga dugo doon para ilipat kay Rosa Rosal para mag 100 years siya. Hindi, you cannot do that. Di ba? So ngayon, mga palangga, ano pa? Ano pa sabi ni, sino to nag-knock-knock na ito? Si Lacson. Ano na naman nagsabi nilang dalawa? Ito naman si Lacson. Puro kadyutahan, focus daw, mag-focus daw, dapat wala daw face value, ang testimonya ni Zaldico, dapat daw under oath, at grabe ang kanyang, hindi daw basta-basta paniniwalaan si Zaldico. Ako nga, nakinasuhan ni Zaldico kasi pabor yun sa akin. At least, napakadali na lang. Di ba? Pag kita kami doon ni Zaldico, kung magkikita kami, I route it kung pupunta siya. Di ba? Magkita kami sa trial. Here, inamin niya na, natuto yung sinabi ko. Because the only defense in defamatory is the truth. Inamin mo na, edi wala na. Tapos na ang boxing, no? Anyway, go.
Aha. Ayun. Tapos tinanong si Bangag Jr., 'di ba? Tungkol sa sa press release. Ay, no, press release. Nag-press release pala itong si Castro, mga kababayan. Marcos won't dignify cause allegations against him. Hindi daw i-dignify. Lagi naman ganun si Bangag eh. Remember yung inilabas ko, yung authenticated video? Nagngawing si Bangag. Ayaw niya i-dignify yung ganung mga katanungan o ganung mga expose. Kasi alam niyang totoo. Kaya ayaw niyang i-dignify. Ganon katalawan, ganon kasupot itong si Marcos Addictus. Kaya ngayon pa lang, tanggalin nyo na yung magnanakaw na yan. Tapos na dapat patalsikin nyo na yung hayop na yan na patuloy na nagsasipon na parang tinalo pa ang malabanan na sinisip-sip ang kaban ng bayan. Okay? Ano sabi dito? Sabi daw ni Castro, tara-tara, ni Claire Castro, na hindi daw i-dignify ni Bangag Jr. ang sinabi ni Zaldico dahil ito daw ay lie at propaganda lamang. Siyempre, ganon talaga ang inyong ang inyong depensa. Kaya nga unang-una, naglabas kayo ng video na AI. Tapos AI pala, tignan niyo mga kababayan, kung paano nagsusuntukan, nagko-contradict, meaning nagko-contradict yung mga statement ng mga hunghang na ito. Una, sabi ni Lacson, Soto, si Castro na, di nga natin sigurado kung si Ko. Baka AI yan. Oo, siguro AI yan, di ba? Tapos naglabas sila ngayon ng video na AI to justify their kasinungalingan na AI. So ano nangyari? Tapos ang statement nila, hindi daw i-dignify ni Bangag yung statement. At dapat umuwi muna si Zaldico para mapaniwalaan which is which. Akala ko ba AI to, nilabas si Zaldico. Bakit gusto niyo siyang pauwiin? Nakita niyo? Clear na hindi sila nagsistick sa kanilang mga reasoning kasi nga sinungaling. Kasi kung ako, naniniwala ako na yan ay AI yan, paninindigan ko, AI yan, ba't tayo magpapaniwala dyan? Bakit ko sasabihin na umuwi ka dito? Ganyan-ganyan. Umuwi ka dito kasi AI yan. Pero alam mo yun, kasi alam ni Bangag na tumanggap siya ng bilyon-bilyon, alam ni Bangag na sa listahan ng brown leather bag, yung kanyang mga ninakaw. Okay? Talaga yang si Marcos Jr., sabi ko nga, pati pang singot, pati pang addictus ay galing sa kaba ng bayan. Okay. Ngayon, ano pa mga eksena dito? Tignan lang natin. So yan ang mga statement ng Bangag, okay? Ng Bangag administration na hindi daw nila i-dignify itong mga sinasabi ni Zaldico. Pare-pareho ng statement. You have to face the music. Sabi ni, sino yon? Yung isang bulati na hindi pumipirma. Si Ombudsman Remulla. So lahat sila ganon. Okay? Ano pa mga statement ng mga yawa dito? Okay? Ang mga yawa. So sabi ko nga kanina, grabe, no? Grabe yung paghihirap ng taong bayan sa inyo. Imagine mo, sinabi sa affidavit. Ito na. Naglabas si Bernardo, nag-iyak-iyak pa nga siya doon sa Senate, naglabas siya ng affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee na inaakusahan niya at sinabi niya na si Nancy Binay, si Grace Moore, si Revilla, si Jinggoy, si Escudero ay naka-receive ng pera. Pero ano ang sagot dyan? Nila, hindi yan totoo. Hindi yan totoo kasi nungalingan yan. Nag-take ng oath. Si Bernardo. So ano ba talaga? Si Zaldico hindi nag-take ng oath, naglabas ng video. Si Bernardo nag-take ng oath nandun sa Senate. Huwag din daw natin paniwalaan. Kasi sinungaling. So sino paniniwalaan natin? Sila? Sila na nagdidepensa sa kanilang sarili? Na sila na nagde-deny? Imagine mo, wala na tayong paniniwalaan. Sila na lang. Yung mga nagdi-deny, nagdidepensa, si Bangag, etong mga nabanggit ang mga pangalan, sila na lang paniniwalaan natin. So etong si Zaldico, if you compare Zaldico and Roberto Bernardo at ang iba pang mga witness doon, sa Senado na nag-take ng oath, nag-sworn statement on, si Zaldico, huwag daw natin ito paniniwalaan to mga to kasi nagsisinungaling lang sila. Nakita nyo, binababoy na kayo, ginagago na kayo. Kaya lumabas na kayo, ngayon, yung mga gising na sa Pilipinas, maggawa kayo ng sarili ninyong karatula, ng inyong mga poster banner, na kung ano man ang message niyo. Pwede ba lagay nyo dyan? I love you, Maharlika. Baka naman, hindi, chika lang. Nakita nyo, Maharlika! Tama ka sa lahat ng expose mo! Lagay nyo dyan. Nasend nyo sa akin, para man maaliw ako sa inyo. Buhay ko tinataya ako dito, di ba mga palangga? 4 na kaso mga yawa, di ba? Buhay pa rin ako. Akala kasi nili Satanas, pag kinasuhan nila ako, magmukmuk na ako. Alam niyo ba, monitored nila ako? Minamonitor ako, pati pag cruise ko, pati pag inom ko ng kape, binabantayan nila ako ng mga yawa. Di ba? Bakit daw? Sabi ng kampo ni Lisa Tanas, bakit daw sa kabila ng kaso nila sa akin, 4, 1 case dismissed with prejudice, yung 3 patuloy ko pang nilalabanan, maliban pa dyan sa inciting to sedition, nakasama ko si Harry Roque sa Pilipinas, nakapag-enjoy pa daw ako. Bakit kaya hindi matinag-tinag tong ginayupak na babaeng ito? Kasi,
Ang ginawa nila since 2022, yung nganga-bells ko nagdadadakdak kasi ang gusto nila mangyari, makrung-krung si Marlica, magano na ako, nabuang na ako, kakainin ko na yung buhok ko, nam nam nam. 'Di ba, magbuang-buangan na, nam nam nam, kasi kinasuhan ako ni Lisa. Ayaw nilang nag-e-enjoy ako, ayaw nilang nagsasaya, gusto nila talaga mabuang ka. Financially ma-drain ka, psychologically mabuang ka nga, 'di ba? At maparanoia ka or ganun, patulad ni Bangag Junior. But not Maharlika. 'Di ba? Sabi ko nga, ipinanganak ako sa sinapupunan pa lang ng nanay ko, may punyal na ako sa sinapupunan. Kung pwede ko nga lang itarak 'yan sa inyo, since hindi ko naman personality 'yan, kayo ang nagtatarak sa mga inosenteng taong nagkandamatay. Hi, Orium Gold, how are you? You're here, darling. Yes, Lacson at Soto, mga bayaran niya, nililihis ang issue. Kaya nga, mga kababayan, eto yung gusto nila kay Maharlika, nakarating sa akin yun. O, pati pagpunta ko sa dahig. O, akala ko ba mayroon siyang death threat? May ganung mga drama. Akala ko ba mayroon siyang death threat? Ba't nasa Europa siya? Nakita nyo? Hindi porket may death threat ako, ay nakakulong na lang ako sa drum. Dito na lang ako, kaluluoy. Di ba? Yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila sa Satanas. Kaya nawiwindang sila sa kabila ng mga kaso, sa kabila ng panakot nila kay Maharlika, extradition, Interpol, chuchu-chuchu, nag-emote-emote pa. O, di ba? Pasayaw-sayaw pa, di ba? Ganun lang ang buhay. You have to face the challenge of your kapalaran, of your life, every day, no matter what. Di ba? So, dapat yun ang gawin ninyo. Huwag kayong, kahit sa problema ng buhay, problema ng pag-ibig, huwag kayong magmumukmuk. Dapat pagising nyo, maganda pa rin kayo. Kasi kapag pangit ka, katulad ni Lisa Tanas, kahit marami kang pera, buang-buangan ka pa rin. Pinatay ko na si DJ Manila. Ayan, you're dead. Okay? So, yun ang gusto na nakarating sa akin yun. Bakit daw sa kabila, di ba? Ang kanilang mga pinakalat dati, ng kanilang mga tropa, sabihin nyo, nagtatago na si Maharlika sa Mexico. I just had some margarita, 1 margarita, 2 margaritas in Mexico. Di ba? Nagtatago daw ako sa Mexico. Yun ang gusto ni Lisa Tanas, sirain ang buhay ni Maharlika. Kaya tinambakan ako ng kaso. Ngayon, ganyan din, ikaw, Saldi ko, dapat nga, magmargarita na tayo, Saldi ko. Magmargarita, sama mo si Mylene. Mag-reunited. Talagang sanib puwersa na tayo, mga palangga. Di ba? O, total, inano mo naman na. Binulabog mo naman ang buong mundo. Magmargarita nga tayo sa Mexico. Tago kita sa maleta ko. You have to be strong, great in grace, and courageous and gorgeous. Right? Hindi po pwede pag may problema, mukmuk na lang ako, kaluluoy. You have to do something. Kasi, pag hindi mo sila nilabanan, matutuwa sila. Kaya nga nakarating sa akin, bakit daw yan si Maharlika, nagpunta daw yan sa ganyan-ganyan. Kahit bakit may death threat. Sabi ko, Julul, may akong bodyguard. Okay? Volunteered nga lang. May bodyguard ako, shout out dyan sa mga volunteer bodyguards natin. Okay? Wala naman tayo binayad, kahit 5. Kasi may mga nagmamahal sa atin, mga palangga. Yun. So ngayon, balikan natin yung issue natin din sa mga hinayupak na ito. Ano to? Siyempre lahat sila mga wala. Grace po. I have never been involved in corruption. I trust that the DOJ will look into this. After siya pinangalanan ni Bernardo. Si Binay, wala po akong kinalaman ni anumang papel. Sabi naman ni Revilla, wala siya, mga fabrication lang yan. Lahat sila ganun. Ay, meron na silang history ng mga pagnanakaw. Wala sila, mga inosente silang lahat. Sila ay bukod tangi, pure and pristine. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, i-redeem mo na, itodo mo na. After nito, baka suppose ba live na, lilipat tayo kasi tututo kami. We will try 24/7 to monitor magpapapasok tayo, Leon. Si Leon, nakita ko kanina. Leon Guerrero. Vance Vlog, Leon Guerrero. Not Leon Guerrero, right? Si Palangga ako, lagi nandyan. Magkukuha tayo ng mga sa grounds, okay? Papapasukin namin kayo para mag-report kayo sa grounds mamaya. Si Leon, nakita ko kanina. Sabi ni Gamora, you're a strong woman. Yes, sumama kayo sa live namin. Kung nandiyan kayo sa EDSA, sa Maynila, pwede po kayong umakyat. Kailangan namin ng volunteered na mga correspondents. O, di ba? Para magkita-kita sa mga lindog ninyo. At least part kayo ng history ng laban na ito natin. So ngayon, mga kababayan, balikan natin itong mga issue natin. Okay? Ayan, yun na. Balikan natin si Dilima. Yun pa rin ang panawagan niya. Okay. Si Jokno, yung gustong tanggalin ni Pangulong Duterte yung ngipon niya na parang Leon Javier pala. Leon Javier, not Leon Guerrero. Sorry. Stock knowledge, Leon Guerrero, pelikula yun, di ba? Ngayon, mga kababayan, si Dilima at saka si Jokno. Si Jokno, pag nakita nyo yung ngipin niya, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, bubunutin daw niya. Remember that? Anyway, mga kababayan, so nananawagan sila, itong mga mamamayang liberal ng impyerno.
na bumalik na nga si Zaldico sa Pilipinas, doon natin makikita kung sino talaga ang dapat managot. Kitang-kita nyo na si Bangag ang presidente. Kitang-kita mo na Dilima, dati ka pang DOJ hangal ka. Palibasa yung utak mo na contaminate na ng mga boto na saba. Iyo. Naisip ko lang yung boto ni Dayan. Giatay. Basi punong-puno na ng kulugo yun. Ginano ni Dilima. Ginakib-kib niya. Siguro ito yung boto. Malaki to, no? Dako to, no? Sakto ba to kay Dilima? Parang maliit to kay Dilima. Siguro yung mga kulugo niya, ginaganon-ganon. Ay, nako, ewan ko sa'yo, Dilima. Wala kang pinagkatanda. Doon na ba kasama si Dilima? Wala kang pinagkatandaan? Frailty of a woman. Tapos ngayon, nagsanib puwersa kayo, mamamayang liberal, chuba-chuchu. Tapos, ayun, sabi ko nga, narrative doon ni Bangag, narrative doon ni Satanas, kailangan daw mag-take ng oath, mag-ganyan-ganyan. Ma'am, grabe dami container sa Mindiola, sabi ni Flo Pearl. Ayun na nga. Okay lang yan. Okay lang yan. Dahil yung mga polis na yan, sumusunod lang sila sa trabaho nila. Pero later on, kakampi na natin. And believe me, kayo mga mamang polis, nanonood kayo, di ba? Alam ko nanonood kayo. Mahal nyo bayan nyo. Kaya nyo ginagawa yung mga baribarikada na yan. Alam ko na nape-pressure lang kayo. Pero alam ko naman mahal nyo bayan ninyo, kaya lang wala kayong choice. Yung mga yan, mga patrolman pa lang yan. So we have to understand them. Dahil, kailangan mabuhay ang kanilang pamilya. But this time, alam mo gawin nyo, mga mamang polis, pag nakita nyo maraming tao, itabi nyo na yung mga barikada para hindi masaktan yung mga tao. Huwag kayo magtulakan. Alam mo to counter that? Kayo dyan, turuan ko kayo. Magdala kayo ng parang banig na rubber para hindi kayo masaktan. Lagyan nyo, di ba? Yung rubber. Kasi barbed wire yan eh. Parang kumot ba? Kukumutan nyo yung barbed wire. Para pwede kayo humiga-higa doon sa barikada. Di ba? Kasi may mga rubber thing dyan. Mga rubber anything. Basta, di ba, barikada yan. Tusok-tusok. Siyempre, pag katawan mo ilalagay mo dyan, matutusok ka. So, magdala kayo ng protection, like parang blanket thingy. Di ba? So, social. Blanket thingy, ilapag mo dyan na si Gaiga Kadaan. Marcos Bangag. Malisa Satanas. Maganon-ganon ka. Tapos gusto mo mag-stargazing ka pa. Higa ka ng ganyan, di ba? Doon sa barbed wire. Pero protektado yung likod mo kasi may rubber mat ka. O, rubber mat. Siguro sa emote ka doon. Anyway, kidding aside, darling. Okay. Ano pa mga eksena dito sa Banga? Sis Escudero, ang laki ng problema mo ngayon. Yen Scorpion, how are you, my darling Clementine? Sana matapos na si Bangag. Sabi ni RM Gold, Pangga, dami pulis na sa bus galing daw sa Quezon. Tignan mo yan. Baka naman kasama natin yan sa protesta. Kayo mga mamang polis, I know you're watching. Some of you, please, protect our kababayan. Huwag yung naprotektahan yung adik. Tignan mo si Lisa Tanas, sinahakot ang pera ninyo. Nakita niyo ang butlog ni Lisa Tanas? Diba? Ang butod niya. Tignan niyo ang mga Marcos, pinoprotektahan niyo yan. Diba? The greatest kawatan. Diba? Protektahan niyo yan. Future ng anak niyo mga palangga. Yun ang mga support dyan. Gusto tuloyin ko kayo. Ganito ba kalaki yung sa inyo? Teka lang. Parang malito. Di ba? Makasupot ba kayo? Salaksak ko sa bilat ni Dilima base magkiri-kiri siya, magkisig-kisig. Pag sinaksak ko siguro kay Dilima, aruy! Saba pa more! Siguro mag-ganon-ganon si Dilima. Ay, naku, ambot sa imong lubot. Okay, now what? Watawat? Ayan, si Escudero. Escudero, ilabas mo na rin. Alam mo, Escudero, magkumpisal ka na. Di ba? Magkumpisal ka na. Sabi ko, inahiin na. Inihain ng Office of the Ombudsman ang reklamong katiwalian laban kay Escudero. Dahil umano'y systematic irregularities, posibleng malversation na tinatayang aabot sa 352.6 million noong termento bilang gobernador ng Sorsogon. Nakita niyo, hinahalongkat ka na, si Escudero. Same with Zaldico, umamin ka na. Kasi totoo naman, okay, nandyan kayo lagi sa court bar, nagpainom-inom pa more, di ba? Brigera, saba pa more. Anyway, umamin ka na. Idiin mo na ang mga Marcos. Idiin mo na ito mga to. Ano ba mga balita, Ditembaro? Okay, puro ganyan. Puro si Zaldico talaga inaano nila. Umuwi ka, Zaldico, o Lacson. Puro ganito yung mga balita. Naganda para sa rally. Ayan, yung mga PNP, AFP, DOJ, yung mga PNP, AFP. Malaki na. Sabi nila, mabilookan ba si Dilima dito? Malaki naman yung bunganga niya, kahit dalawa yata kasya. Okay? Ay, nako. Baka ganito. Wala akong mahanap eh. Anyway, wala akong mahanap na props. So ngayon, ito pala mga kababayan. Ito pala ang ating destinasyon. Okay? Ano sinasabi dito? Government, nag-road closure ang mga hayop. Nag-road closure. Basahin ko lang itong balita na to. Naghahanda ang PNP, DOJ, AFP at Manila City Hall upang matiyak ang kapayapaan, kaayusan sa 3 araw na INC rally. Ayon. Ano sabi dito? Ayon kay Prosecutor General Anthony, itong padulyo na itong hayop na ito. We don't know where this might happen. We hope that it doesn't happen, but when it does happen,
We have our prosecutors ready on standby. Natatakot na itong mga to. Isasara daw nila ang Bonifacio Drive, both lanes mula sa Anda Circle. Talag mo, Ross Boulevard, maglakad na lang kayo. Katigbak Drive, Calao, P. Burgos, Maria Orosa Street. Okay? Alam niyo na to, yung mga motorista. Finance Road, mula Taft Avenue, Round Table, Palacio Street, at General Luna Street, Chino Roses Bridge, Liwasang Bonifacio, Ayala. Tayo mo sinasara ng mga hayop. Bakit nila sinasara? Ayaw nila kayong magprotesta, but it's okay. Kapag marami ng tao, wala na rin yan silang magagawa. Kayong mga pulis, itigil nyo na yung kahangalan ninyo. Itigil nyo na yan ang pagsusuppress nyo sa boses ng tao. Di ba? DW Lingayen. Sabi ni Soro, yan, dapat yan ay kalusin. Sabi ni Cecil Dragon, how true ang sampalan blues ng maghipag na hitad. Ewan ko doon sa mga sampalan na yan, mga palangga. Baka, gay lang. Parang, sinipon ako ng bongga-bongga. Okay. And now, the end is near, and so I face my final curtain. Kanta yan, ni Gian Asikia. Ni Gian Asikia. Alright? Ayan siguro kakantay natin, magkaraoke tayo mamaya. Diba? Sana mga pulis magkaisa sa mga mamamayan. Yes, sabi ni Shine Rise Like a Diamond. Okay? I love that version of Elvis Presley. Okay, now what? So ito na nga, isasara nila ang mga kalsada kasi nga to suppress the freedom of speech, the freedom to assembly. Pero wag kayong matatakot as long as kayo ay para sa bayan, as long as kayo ay peaceful people. Okay? Kailangan hindi ma-break ang record nating mga Pilipino na ang ating rally ay peaceful. Huwag tayo gumaya. I think, para sa akin, hindi tayo dapat manakit ng mga polis. Kaya kayo mga polis, huwag rin kayo manakit. Kailangan ilagay natin, i-paint natin sa image natin sa buong mundo na talaga ang mga Filipino peaceful. Okay? We can eliminate the bangags through peaceful rally. Believe me, hindi natin kailangan magdanak ng dugo. Wala sa kategorya ng Pilipino yan. Ang meron lang nasa utak ninyo mga bangag, yung mga adictos. Kaya kayo mga polis, kaya kayo mga AFP, pag inasutusan kayo ni Aw-Aw na magpabang-bang-bang or manakit, huwag niyong susundin. Tao din kayo, may puso din kayo, di ba? Huwag niyong gagawin yan. Kasi ang mga kababayan dyan ay peaceful loving, peaceful loving Filipinos yan. Nang gusto lang naman namin, tama na, sobra na sa addict ninyong boss. Peaceful lang tayo. Okay, huwag tayo manakit. Okay, hayaan mo silang magsapakan, yung mag-asawa, o yung si Bangag. Kaya makipagtulungan sa halip mag-post ng public videos. Oh. Sabi daw ni Ombudsman Remulla, makipagtulungan na lang daw si Zaldico. Makipagtulungan. Baka kausapin si Zaldico na pwede ba i-recant mo yung mga sinasabi mo? O, baka yan ang gustong makipagtulungan na sinasabi ni Remulla. We say this without prejudice, without hostility, but with deep frustration. Yun ang sabi ni Ombudsman. Yan, ang Office of the Ombudsman. So dahil nga nataranta sila dito sa 100 billion na budget insertion at mga mali-malitang in-expose ni Zaldico ngayon ay sinasabi niya sabi ng Ombudsman, instead we are forced to piece together fragments from videos fragments that carry weight. Yes, but cannot stand alone in court of law. O, yan daw ang sabi ng Ombudsman. Hindi daw maka-stand alone in court of law. Mga lolo naman tangin na lolo ni mo. Pero at isalaman ng taong bayan na si Zaldico ay umamin na konspirator. Pagdating dyan sa mga kaso-kaso na yan, tsaka ka na lang litisin, Zaldico, pag wala na si Bangag. Tsaka mo na lang panagutan yan. Sa ngayon, magtago-tago ka muna dyan, Dodong, no? Magkape-kape muna tayo o mag-asylum visa ka. Mag-apply ka ng asylum visa kasi gugurgurin ka, di ba? Basta, magngako ka sa taong bayan na ilalabas mo lahat. Itodo mo na. Yes, Frankie Gonzales, talagang panic mode na ang mga Bangag. Matatagal na yan. Ilang oras na lang ang ginugugol ng mga yan. Kasi tignan mo ngayon, no? White Plains Avenue. O kayo mga mayayaman sa White Plains, lumabas na kayo dyan. Makiisa kayo. Isinara na rin daw. Ayan, no? Ayan. Isinara ang White Plains Avenue sa Quezon City para sa November 16 Anti-Corruption Rally. Ayan, ang dami naman mga sinasara. EDSA, Katipunan, Ortigas, White Plains, Temple Drive. Isara nyo na lang kayo ang buong Pilipinas, ano? Kulang na lang, isara nila ang buong kalsada at wag na kayong palabasin. Halos lahat isinara na. Temple Drive, Biserano, lahat isinara ng mga hayop na to. Kasi nga, takot na takot si Bangag na matatanggal na sila. Okay? What else? Yun lang ang mga balita. Ha? Galit na sila. Tarantang-taranta na si Bangag. Pero ako, mamaya magkaraoke siguro tayo, ano? Magkanta tayo ng My Way ni Bangag. Sabi ni, ang prediction ni Congressman Miao ay, ng December 1 na lang ay mukhang magkakatotoo. Okay?
December 1 ay napatalsik na si Bangag. Baka hindi na nga abutin ng December 1 yan mga palangga. Katubi, Jotang Jenis ka Bangag. Baka magkalat sila ng sakit. But you protect yourself, by the way, mga palangga. Bring your own water. Siyempre, ba't nananawagan tayo sa mga kaibigan natin, mga negosyante, magpadala kayo ng tubig, lahat, gawin nyo na yung effort ninyo. One time, big time. One time, two times, three times, big time. You know, tumulong kayo, magpadala kayo ng pagkain, magdala kayo ng payong, magdala kayo ng mask ninyo, di ba? Kung inyo. Pero yung mga lola at lola, wag na kayong pumunta, ha? Wag kayong pumunta. Yung mga maalindog lang na kayang protektahan yung kanilang mga sarili. Yung mga ugod-ugod na ng mga matatanda natin, mga palangga, wag na po. Kami na lang makikipaglaban. Kami dito sa social media, tapos kayo dyan sa ground na magsalita tungkol sa pangawat, raincoat, sabi ni Vance Vlog, payong and everything. Magdasal kayo, nabigyan ng kalinuan ang ating mga polis, ang ating mga sundalo, nabigyan sila ng linaw ng Diyos Ama, okay? Ng bathala na sila ay manindigan para sa Pilipino, hindi para sa mga adik. Alam nyo naman yan na adik talaga si Bangag. So sana hipmukin o haplusin kayo ng langit na gumising kayo, na dapat manindigan kayo para sa Pilipino. Kayo naman mga pare, okay, na mga tiwali, sana himukin din kayo ni Lord. Yeta, pinare-represent nyo pa si Lord, tapos kampi-kampi kayo sa mga bangag. Doon naman sa mga paring mabubuti, lumabas na rin po kayo. Di ba? Maglingkod sa Diyos, maglingkod sa tao. Patay o buhay. Ako nga, hindi nga ako pare eh. Tinataya kong aking alindog. Laban ay para sa ating mga mamayang Pilipino. Only one life to live in this world. It's better to what? To fight for what is right. To fight for your country. To fight for your future. Muli, this is your Palangga Maharlika, nakasakabila ng inciting to sedition case, fabricated crimes sa Pilipinas, 4 cases na final dito sa Amerika, nakatayo pa rin ang ating alindog, at patuloy na nagiging boses ninyo. Abangan niyo ako sa channel namin. I don't know kung makakonect ako dito mamaya. Basta tututukan namin ito ang live telecast dyan sa Pilipinas, sa lahat po ng pwedeng umakyat mamaya. Please, maging ganap kayo ng mga correspondent. 'Di ba? Kukunin namin kayo, i-ready niyo yung mga camera ninyo. Bago kayo umakyat, dapat naka-set up kayo. We will use StreamYard. Bigyan namin yung link sa baba. Tapos naka-ready dapat, marami kayong battery, may mga stand kayo, may mga ganito kayo para ang mga drama niyo. Hello, Palangga Maharlika. Nandito ako ngayon sa kahabaan ng Mindiola kung saan nakikita ko ang bruskong-bruskong pulis na isang pisot. Mga ganon. Mga palangga, nandito ako sa EDSA ngayon. Ayan, ganyan-ganyan, magpaka-reporter kayo. O, 'di ba? Andito po kami ngayon. Nakikita namin ang mga pulis na unti-unti nang nagbabalik loob sa bayan. Ito po si Patrolman Chuchu na sinasabi niya na tayo ay sama-sama para mapatanggal ang mga adiktos. Mga ganun ba? So tulungan natin. One time, big time lang ito palangga. Patalsikin natin ang mga adiktos.